Guys, no, yung mga galit kay General Torre, no, makinig kayo sa akin. Ito sasabihin ko sa inyo, no. Kaya naman kayo nagagalit dahil nga dahil sa nangyayaring pag-aresto kay kagalang-galang na former President Duterte. Kaya kayo nagagalit sa kanya. Kaya lang sobra-sobra naman kayo magsalita, no? Halos hindi lang halos, talagang inapakan nyo na yung pagkatao ni General Torre, no? Dahil si General Torre, guys, ulitin ko ulit, no? Ginagampanan niya lang ang kanyang trabaho. Trabaho niya yan eh. Kasi pag hindi niya, kahit sino naman tao eh, pag hindi ka sumunod, no, sa inatas na trabaho mo, no, kahit anong klaseng trabaho pa yan, pag hindi ka sumunod, ay mananagot ka talaga sa batas. Kasi may batas yan eh, no. Pwede kang kasuhan kasi nga, no, sinuway mo yung trabaho mo o hindi mo ginagawa ang trabaho mo, pwede kang kasuhan. Ganon din yung sitwasyon ni General Torre. So, ito, sa mga nagagalit, no, makinig kayo sa akin. Mayroon akong napanood na isang abogado, no. Ito tungkol to sa pag-aresto kay General Torre, ay kay nagaganap na pag-aresto kay Duterte, no. Ang nangyari para doon sa pag-aresto kay Duterte, guys, mayroong nilabag na batas. At yung nilabag na batas, no, malaki ang chance, no, kung basihan ko yung sinabi ng abogado na napanood ko, talagang 99% madismiss ang kaso ni Duterte sa ICC. No, kasi ganito 'yan. May due process, may batas, no? May batas ang ICC. May due process sila pag humuli ng mga yung naisyuhan, yung may mga kaso pag inuli. Kung napapansin nyo, guys, yung may video doon na si Duterte nagpapaliwanag siya. Hindi ko lang alam kung sinong pinapaniliwanagan niya, siguro ang pulis. Para bang yung explanation niya doon ay tinuruan niya, no? Tinuruan niya kung ano ang gagawin pag once na manghuli kayo ng katulad yan, hinuli siya. So, dapat pag hinuli, mayroon warrant of arrest. Pagkatapos, nung nahuli nyo, dalhin nyo sa korte. Ganon nyo, may explanation yun si Duterte doon habang hinuli siya. No? Ayun, ang nangyari kasi ang due process pala niyan, pag ang pulis, no, pag may warrant, dumating yung warrant of arrest, automatic yan, agad-agad, hulihin agad yung naisyuhan ng warrant of arrest. Yan yung nakasulat doon sa due process ng ICC. Yung, ano ba yun, Article 559 yata, yun yung binasa ng isang abogado. Binasa niya doon yung sa rules doon sa ICC, yung mga procedure. Ginawa yun ng pulis. Dumating yung warrant of arrest, hinuli si Duterte na kahit kalalapag lang niya sa airport, hinuli agad. At yon, binasahan ng warrant of arrest. Binasahan siya ng you have to remain you have to remain yung mga ganito, bla bla bla. Hindi ko kasi, memorize na kasi nila, hindi ko. May karapatan kang manahimik, magsalita ka na against laban sa'yo, mga ganong-ganon. Tama yun, yung proseso na yun. Pero dapat pala doon, paghuli nila kay Duterte, dalhin pala dapat yun sa korte. Kahit saang korte nila dapat dalhin. Kahit saan korte nila dapat dalhin si Duterte. At i-surrender sa korte, no? At titingnan ngayon ng korte kung valid ba, no? Valid ba yung warrant of arrest? Ganon ang proseso. Ang nangyari kasi kay Duterte,
parang binaypas nila ang korte sa Pilipinas. Kasi nung pagkahuli ni Duterte, ito guys, yung sinasabi ko, binasihan ko lang din yung paliwanag at abogado. Babae yun nga, hindi ko lang alam kung abogado. Basta nagpaliwanag siya ganon. Ang ginawa kay Duterte, hindi siya dinala sa korte. Bagkus nung pagkahuli sa kanya, dinala siya sa, saan ba yun? Villamor. Dinala siya sa Villamor. Yung Villamor, hindi naman pala korte yan. Doon pa lang guys, nilabag na ng kapulisan yung rules ng ICC, yung due process. Kaya pala si Duterte, parang tinuruan niya pa yung mga pulis na ganito ang gagawin nyo. Pag hinuli nyo ako, ganito ang gagawin, dalhin nyo sa SAP. Kailangan pala guys, pag huli, kailangan i-implement yung due process. Ang nangyari kay Duterte, binaypas nila ang korte. No? Dinouble cross nila. Di na nila dinaan si Duterte sa korte. Siguro dahil ang utos siguro sa kanila ng mga pulis na pag nandyan na, kailangan may dispatch agad si Duterte sa Netherlands. Ganun siguro yung instruction sa kanila, or ganun siguro yung diskarte nila. So sa ganung pamaraan ng diskarte nila guys, malinaw na hindi nasunod yung rules of engagement, may tawag niyan, yung rules ng ICC. Hindi pala pwede yun. At yun ang basihan na pwedeng madismiss ang kaso ni Duterte. At si Duterte, anong tawag niyan? Hindi siya dumaan din sa yung rights niya. Nalabag yung rights niya, hindi na yung kanyang rights. Doon din, no? Pwedeng isa ding dahilan yun na ma-dismiss ang kaso. No, hindi na ang karapatan ni Duterte. Na dapat pag ginuli siya, may karapatan yun nga, dalhin si Duterte do sa hukuman. At yun ang hindi lang yan. Marami akong naririnig niyan guys. Marami akong naririnig niyan ng mga kaso na nandyan na yung ebidensya, no? Klarong-klaro na, nandyan na yung ebidensya, huling-huli sa akto, no? Pero mali yung pamamaraan, no? Hindi nasusunod yung due process ng paghuli, na-dismiss ang kaso. Na-dismiss. Marami yung naririnig, kahit mga ordinaryong tao. Pag nalabag yung due process, ang nangyari kay Duterte kasi, parang binaypas nila ang korte. Hindi na nila dinaan sa korte. Siyempre, high profile si former president. Kaya, pakiusap ko sa mga galit kay Duterte, no? Galit kay General, no? Huwag na kayong magalit, guys. Kasi sa totoo lang, si General Torre, nagtatrabaho lang niya talaga yan. Nagtatrabaho lang yan. No? Dapat pa nga kayong matuwa Kasi, dapat kayong matuwa guys. Kasi mali. No, nagtatrabaho sila ginawa ang trabaho nila ni General. Pero hindi nila nasunod. Mamadali kasi sila. Hindi nila nasusunod yung due process. Kaya doon, no, 99% madismiss ang kaso ni Duterte. So makakabalik yun dito. Pag madismiss ang kaso, dapat hindi na kayo magalit kay General. Huwag na kayo magalit. Intindihin nyo guys, no? Makakabalik naman talaga yung Sabi nga ni Duterte, naiintindihan niya ang trabaho ng pulis. Trabaho nila yan. Sabi ni Duterte, paulit-ulit na sinabi yan, naiintindihan niya ang trabaho ni General Torre. Trabaho nila yan. Naawa pa nga si General Torre. Si Duterte kay General Torre. Kasi kung sakaling magpalit na ng administrasyon, yun ang tinutukoy ni Duterte.